Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapestahan ni San Roque, ang patron o pintakasi ng mga humihiling ng mabilis na kagalingan. Inaalala natin, nilalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ni San Roque, ang mga kapatid nating may sakit, ang mga may kapansanan, ang mga may sakit ng loob, ang mga may sakit sa kanilang mga kaisipan, ang lahat ng mga nahihirapan. Naway, sa tulong ng panalangin ni San Roque, tayong lahat ay lumakas muli. Para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba muna tayo at hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni San Roque, ipag-utos mo kami mamuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran, at kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na aming Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Muling nangusap si Josue sa bayan, "Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mapupuot sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo." Sumagot ang mga tao, "Hindi po bale, basta sa
basta sa Panginoon kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabi uli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, ang Panginoon ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao doon sa Siquem. Kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa ilalim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Hindi nagtagal ay namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o puon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ay aki umaakay. Kahit gabi diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari, siya ng mga haba. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila na maalagad. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan. Sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos.
Tinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Mga kapatid ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Paano ba gumaling? How to be healed? Mga kapatid, let's be honest, lahat po tayo ay may sakit. Nagkakasakit ang ating katawan dahil sa pagod at stress. Sumasakit ang ating loob minsan sa ibang taong nagkasala sa atin. Merong mga iba, sumasakit ang kanilang isip sa kanilang mga takot at inaalala. At meron din mga ibang tao, sakit ang kanilang bulsa. Kaya tuwing nakakarinig po tayo ng salitang healing, parang bigla tayong nabubuhayan ng pag-asa. Kasi naghahanap tayo ng lunas sa sakit na ating pinagdadaanan. Kaya napakahalaga po ng buhay ni San Roque dahil siya po ang patron ng mga may sakit sa buhay. At ang kanyang buhay ay naging lesson manual kung paano gumaling ng mabilis. Si San Roque po ay masasabi nating wounded healer. Pinanganak po si San Roque sa Montpellier, France noong 1295. Sa kanya pong dibdib, meron siyang isang birthmark na mapula-pula sa hugis po ng krus. Parang isang paalaala sa kanya sa napakamurang edad na merong pinapagawang misyon ang Diyos sa kanya. Namatay daw po ang dalawang magulang ni San Roque at nung siya'y naging ulila, ibinenta niya lahat-lahat ng kanyang ari-arian. At siya po ay nag-pilgrimage pumunta sa Roma. Sa kanya pong paglalakbay, kumalat ang isang pandemya. Pero imbis na tumakas si San Roque, anong ginawa niya? Siya po ay pumunta doon sa bayan para tulungan ang mga may sakit. Pinagdadasal sila, binibigyan ng pagkain, tinutulungan hanggang gumaling. Pero ito po ang naging problema din. Dahil sa kanyang pagtulong, nahawa siya sa sakit. Wala din pong makalapit sa kanya, iniwang siyang mag-isa. Pero habang siya'y naka-isolate, meron daw pong isang aso, araw-araw, bumibisita sa kanya. Ito po'y nagdadala ng tinapay, binibigyan siya ng pagkain, at dinidilaan yung mga sugat niya. Sa pamamagitan po ng panalangin at grasya ng Diyos, nakabawi si San Roque. Gumaling siya, lumakas siya. Here we see, my dear friends, that healing is not just receiving, but healing is allowing God's grace to work in you. Sa buhay po ni San Roque, may tatlong susi para tayo ay mabilis na gumaling. Remember these 3 keys based on the life of Saint Roque on how to heal quickly. First, serve others even when you are weak. Parang napaka-imposible po, no? Na maglingkod, tumulong, kapag ikaw ay may sakit at nanghihina. Pero ito po ang sikreto Kapag nagiging daan ka ng kagalingan ng iba, dumadaloy ang grasya ng Diyos sa iyo. Hindi po naghintay si San Roque na lumakas siya, gumaling siya, bago siya tumulong sa ibang tao. Kahit na siya'y may sakit, meron siyang pagnanasa na makatulong at pagpatuloy niya na tumupad sa kagustuhan ng Diyos. Sabi nga po ng sulat ni San Pablo that God loves a cheerful giver. Meron po ako naging parishioner doon sa dati kong parokya. Kahit po putol na yung isang paa niya dahil sa diabetes. Alam nyo, nakakabilib, nakakamangha. Kasi siya pa yung nagdadrive sa barangay service. Siya po yung nagdadala, naghahatid sa mga may sakit sa hospital. Sabi po niya sa akin nung minsan, Father, kapag nagseserbisyo ako, doon hindi ako nakakaramdam ng sakit at pagkabagot. Doon nakakaramdam ako ng panibagong lakas. Hindi ko man naaalala na may sakit pala ako, naputol ang aking paa. It is true. Healing often comes when we forget ourselves to serve others. If you want to be healed, try serving. You can serve by giving a smile. You can serve by being kind and generous.
Kung kayo po ay nasa kama, nahihirapan na tumayo, pwede po kayo magserbisyo. Paano? Yung mga tumutulong sa inyo, kumustahin nyo naman. Makipagkwentuhan kayo sa kanila. O kaya mas mabuti at mas mainam, ipagdasal nyo yung mga nag-aalaga sa inyo. To pray for others is also serving others. Maglingkod ka at makikita mo, gagaling ka. Amen? Second, healing comes when you allow God to use the unexpected. Sino po bang mag-aakala ng isang aso ay magiging daan ng kagalingan ni San Roque? Sometimes healing doesn't come the way that we expect it. Minsan, kahit na ang ating mga pagdurusa, gamot pala. Noong po Lunes, ako po ay nagpa-check up ng dugo. Kasi po, 3 months ago, bago po ako lumipat dito sa bagong parokya, valedictorian po ako sa aking blood chem. Mataas po ang aking sugar, meron po akong fatty liver, at napakataas din po ng aking uric acid. Pero pagkatapos po ng 3 buwan na ako'y lumipat na dito sa bagong parokya, nakita ko po at ako po'y nagpapasalamat sa Diyos, bumaba lahat ng aking blood chemistry. At ngayon po, normal na ang aking uric acid. Wow, God is good. Sobra-sobra. Sabi po ng ibang tao, nagbibiro sila, Father, kaya nag-improve na yung blood chemistry mo kasi nawala na yung mga stress mo doon sa dati mong parokya. Pero alam niyo po kung anong totoo. Isang nakatulong bakit naging healthy ako ay dahil po sa aking cook, dahil sa aking tagaluto. Dati po sa aking parokya, wala po talaga akong nagluluto o cook. Puro po take out, fast food. Kung bibigyan naman po ako ng pagkain, minsan nababalitaan ng mga tao, ang paborito kong pagkain ay crispy pata. Kaya hulaan niyo po, napakarami, umuulan ng ulam, puro crispy pata. Ngayon po, dahil alam po ng aking cook na ako'y nagda-diet, nagpapababa ng aking mga blood chemistry. Kaya naman, lahat ng kanyang niluluto, healthy. Puro isda, puro gulay. Diba? Ang pagkain ay ang unang gamot natin. Remember that. You might have forgotten that, my dear friends. That healthy food is your first medicine. Kaya nga, wag mong isipin na sa gamot ka lang gagaling. Meron pang ibang pwedeng gamitin ang Diyos para sa iyong paghilom, para sa iyong pagpapabuti. Healing comes sometimes from unexpected places, from unexpected things. Kaya kung mananatili kang nakabukas at nakahandang tumanggap sa Diyos, gagaling at gagaling ka. Amen? Third and last, healing is done in silence. Mahirap pong gumaling sa maingay na lugar. Subukan nyo man po, kumuha kayo ng radyo. Pakalakas nyo, itutok nyo sa inyong mga halaman. Makikita nyo, malalanta ang mga alaga nyo. Malaki pong tulong ang katahimikan para sa ating kagalingan. Kasi sa katahimikan, dun natin nararanasan ang Diyos. Remember, God speaks to us in silence. And God heals us in silence. Ang pagpapagaling po ni San Roque ay nanggaling sa karanasan ng katahimikang mag-isa siya kasama ang Diyos. Kaya nga po, kapatid, minsan ang ating pagdurusa ay nagiging blessing din. Kasi kung hindi ka magkakasakit, hindi ka hihinto, hindi ka magdarasal. Di po ba? Sometimes God allows us to get sick so that we can rest, so that we can discover Him, be with Him once again. Sometimes God removes all of our distractions so that finally God can treat our real disease, and that is our lack of faith in Him. My dear friends, sometimes healing is more than physical. Yes, God can heal sickness, but even greater, God can heal our souls. Kung walang sakit ang iyong loob, wala ding sakit
ang iyong katawan. Subukan mo, magpatawad ka sa iba. Mawawala yung iyong nararamdaman sa iyong mga kasukasuhan. So please, remove bitterness. Forgive those who have hurt you. Restore your hope in God and you will quickly heal. Kapatid, wag mo lang hilingin sa Diyos na gumaling. Hilingin mo na maranasan mo ang Diyos para ikaw ay lumakas at bumuti. Kamukha po ni San Roque, sana wag lang tayong magdasal na gumaling. Sana pagdasal din natin na sa pamamagitan ng ating pamumuhay, tayo'y maging daan at instrumento ng kagalingan ng iba. Walang kwenta kung ikaw ay gagaling at babalik sa iyong pagkakasala. Hindi po ba? Pero mangako ka na pag gumaling ka, magiging mas tapat ka. Yan ang hinihintay ng Diyos sa iyo. Gagaling ka na mabilis kung maglilingkod ka, kung bukas ka palagi sa kagustuhan ng Diyos, at kung bibigyan mo ng oras ang Diyos sa katahimikan. Magpatulong po tayo kay San Roque na gumaling hindi lang ang ating katawan, kundi ang ating mga kaluluwa. Kaya naman sabihin natin, San Roque, ang pintakasi at patron ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami, tulungan mo kami, ilapit mo kami kay Jesus. Ngayon at magpakailanman. Lumapit po tayo ngayon, ipahayag natin na may pananalig sa Diyos, Ama, na nagmamahal sa kanyang mga anak, ang ating mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga tahanan ng simbahan, naway may tayo sa hindi makasariling pagmamahal, at ang mga pamilya naway makilala at maunawaan ng lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay. Di lang pinag-isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang naway pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan at ganyan din pagdasal natin ang lahat ng mga kapatid nating humihiling na mabilis na kagalingan. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata na maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mapaghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang aming mapagkumbabang paglilingkod, ay kalugdan mo sa kararangal ng mga banal mong kinalulugod, at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, ni hahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggan tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Awan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Roque na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need you. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of my midst disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kami mga nakikinabang ay dumadalangin, magkamit ng di magmamaliw na kabutihan. Ngayon pa man ay minabagandang loob mong binigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayong lumuhod. Pakilagay niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po nating dasalin ang miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, we thank you for loving us. We thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save us free. We trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands. For we believe that your will for us is to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that our body will function the way that you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our hearts. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw ever us closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit. Empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Hingin po natin ang dasal, panalangin din ng ating mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us.
San Roque, pray for us. Tumayo po tayo. Muli po, mga kapatid, 3 susi galing sa buhay ni San Roque para tayo ay gumaling. The more that you serve, the more you will be healed. In your own little way, even if you are sick, you can still serve. Praying for others is also serving God and serving your loved ones. So praying for others is also a kind of service. Yan po ang una. Pero pangalawa, that healing comes from unexpected places. Sa mga hindi mo inaasahan na tao, lugar, o paraan, ikaw ay gagaling. Manatili kang nakabukas, sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Also, that healthy food is also your medicine. At pangatlo at kahuli-hulihan, that you heal in silence. Because God is in the silence. Silence is the language of God. Kaya mga kapatid, tandaan natin ang 3 susing ito ng pagpapagaling. At muli, ating hilingin ang panalangin ni San Roque para sa ating mabilis na pagpapalakas at pagpapabuti. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.